But, Diyos ko mga kababayan, bakit kanyo? Etong si Pulong Duterte, mga kababayan, mayroong binitawang salita na eto na naman daw. Eto na naman ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi daw kaya na kunin mga kababayan sa santong dasalan, sa santong kasuhan. Ito yung pahayag ni Lokong Pulong. Loko talaga to. Talagang gagawa at gagawa ng lusot. Makalusot lang ang mga taong ito eh. Ito, mga ka-GP Natics. Ayan. Ito po yung binitawang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Sabi, Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. Kini ang tubag ni kong Pulong Duterte bahin sa gipasaka nga reklamo batok ka kanya, mga kababayan. So hindi ko masyadong naintindihan yan pero pinatranslate natin, I mean hindi ko naibasa ng maayos, pero pinatranslate ko yung kanyang mga binitawang pahayag dito. Sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ganito naman ang ang Marcos government eh. Hindi ka nila kaya dadalin ka sa kaso. Mga kababayan, ang sagot ko dyan, anak ka ng tinapa, Pulong Duterte. Buti nga, dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, dinadaan sa due process, may kaso ka, kakasuhan ka, dahil may ebidensya. Pero sa tatay mo, mga kababayan, wala kang kaso, pero diretso ka sa sementeryo. Diba? Anong gusto mo, Pulong? Gayahin ni Pangulong Bongbong Marcos yung style ng tatay mo? Hindi ka kakasuhan, pero didiretso ka nga lang sa sementeryo. Sabi ni Elmer Nova, ano ba tinitira ng pamilya Duterte? Solvent? Parang mas malala po dyan, sir eh. Kasi yung solvent, ano lang yan, bariya-bariya. Diba? Tama po, Mama Aurea Ortega. At least legal sila. Diba? Legal ang ginagawa ng Pangulo, mga kababayan, kasi sila nasasaktan. Bakit daw sila kinakasuhan? Anong gusto mo? Kaso? O mamatay ka? Yan naman ang ustisya dito sa atin eh. Ibig sabihin, mga kababayan, patas ang Pangulo natin. Binibigyan kayo ng karapatan para ipagtanggol ang inyong sarili. Diba? Kahit may ebidensya na nagpapakita, Pulong Duterte, na ikaw talaga ay nanakit, physical injuries, at ginawa mo ay grave threat doon sa tao. Anak ng tinapa naman, kapag may pera naman, may 51 billion ka, kumikita ka naman doon sa Kongreso, kahit hindi ka pumapasok sa trabaho, gusto nyong tumikim ng babae, di ba? Gusto nyong tumikim ng iba't ibang putahe, sana naman magbayad. Kaya yung isang mukhang daga dyan, mamaya ka sa akin. Ano sinasabi mo dyan? Di ba? Mga kababayan, paawa ipik ang butang, parang gusto ko na magmura eh. Paawa ipik itong lukong-lukong Pulong Duterte na to. Sasabihin niya, idadaan daw, mga kababayan. Kung hindi daw sa ayuda, idadaan ka raw sa kaso. Mabuti nga, yung administrasyon na to may ayuda eh. Yung administrasyon ng tatay mo, diretso sa bulsa. Diba? Hindi nakakarating sa tao. Sa bulsa lang ninyo. Nasaan na ang 51 billion? May 51 billion ka, Pulong, pero ayaw mo magbayad sa babae. Gusto nyong tumikim ng iba't ibang putahe. Ayaw nyo magpaluwal. Ang tanong nga, mga kababayan, kasi kayo hinahanap ko, si Pulong Duterte ba ay may asawa? Hindi, hindi naman natin dinadama yung kanilang asawa. Nagtatanong lang tayo. Pulong Duterte, wife.
Ayon. Oh, meron naman pala. Sino ba dito? Dalawa pala. Bakit dalawa lumalabas? Dalawa yung naging asawa niya? Aba. Hindi, oh. Dalawa yung nakita ko dito, oh. Dalawa labas, oh. 2006 tapos 2010. Mga kababayan. Hindi, yung isa lang. Yung isa lang dito. May picture talaga sila. Yung iba naman, iba yung picture na pinapakita. Hindi. Yung isa lang. Diba? May asawa. Tapos yung asawa mo, diba? Hindi ko dinadama yung asawa, pero mga ka-GP Natics, biruin nyo, si Pulong Duterte gumagamit ng kumukuha ng mga bayarang babae. Grabe. Hindi na nakontento sa asawa. Para kang si Digong. Kailangan gabi-gabi mayroong iba't ibang babae na dinadala ni Nirnyor Barsaga doon sa Malacanang. Sabi ni Bailito Gutierrez, ilang araw na lang tapos na din ang karir ng mga yan. Davao Drug Capital. Elmer Nova, wow, aktingan lang pala yun kay papa-authenticate daw. Wow, tiboy ng kapatid ni Saltek Sara, ano na nangyari sa pamilya Dutz? Pati yung Kitty nagagawa na rin ng lusob. Bahay daw nangyayari sa kanila yung multong ginagawa nila sa sila lang naman yung mga nagtatanim ng ebidensya. Diba? So, si Style Bulok, paaway pek, bagibuhat na nimo at ubangon nimo unsa klase sa public servant ka. Hindi po natin alam kung addict din itong si Pulong Duterte, mga kababayan, ano? Wala naman tayong katibayan. Ang katibayan natin na nakikita dito ay talagang yung video na sabi niya, ipa-authenticate daw muna niya. Tapos mabanatan mo yung Pangulo namin na maayos, may due process, hindi kagaya ng tatay mo, diretso sementeryo. Kaya kayo mga taga Davao, okay? Tanggalin nyo na yung mga Duterte dyan sa Davao. Huwag nyo nang iboto. Masisira ang buhay nyo. My God. Diba? I hate drugs. I hate drugs daw, pero mga kababayan, alisin nyo na, huwag nyo nang iboto yung mga Duterte dyan. Diba? Iluklok nyo yung mga tao na natahimik lang pero nagtatrabaho, hindi yung mga akala ninyo mga santo. Yun pala mga kababayan, susuntokin ko kayo. Diba? Masusuntok pala kayo. Rod Basco, mabuhay ka sir, ikaw din po. Michael Pangan, Hotel Alpagov. Tapos ka na Pulong Dutae, mambabatas ka, ikaw ang pasimuno ng gulo. Jeffrey Raquinho, Boss GP, matapang yan pag maraming aso kasama. Pero palakarin mo yan mag-isa, sa walang kasamang aso, siguradong bahag ang buntot niyan. Guys, alam nyo, lalong-lalo na sigurado yan, mga yan, kapag sila po ang nasa pwesto. Although, incumbent naman ngayon, di ba? Si Pulong Duterte, incumbent din naman si Sara, si Baste, mga kababayan, mas malala yan kapag ang tatay nila, ang presidente, or isa sa kanila, ang presidente ng Pilipinas ngayon. Di ba, Ma'am Priscilla Kojima? Konnichiwa. Kung isipin nyo, nagagawa nila yung mga bagay na yan ngayon. What more kung sila po ang mga nasa pwesto? Kaya nyo pa bang tibagin yan? Kaya wag nyo nang pabalikin. Kawawa lang kayo. Oy, Bini Rod,
Thank you sa pag-share ng blessing. Good everything, boss. GP Natics, what's up? Driving Optimus Prime. Ako kamo, hamunin niyang si Pulong. Pag di ko, pagapangin sa gulpiyan. Takpay ka, Pulong. O, one-on-one daw kayo ni Bini Rod. Hindi naman lalaban yan, boss. Nang walang aso yan. Sabi nga ni Sir kanina eh. Hindi yan lalakad ng walang aso. Lalakad yan kapag laging may bodyguard. Di ba? Takot yan sa kanilang sariling multo, mga kababayan. Marami kasing galit dyan sa mga yan. Oh. Diyos ko. Sabi ni Rona Romansa Di Sarsa. Uy, ang ganda naman ng pangalan nito. Panaitira nila kay BBM, wala daw ginagawa. Ganyan pala ang may nagagawa. Tapos si BBM, panay trabaho para sa uunlad ng bansa. Alam nyo, sa totoo lang, mana rin yan si Pulong sa tatay niya. Remember itong si Digong, nung siya po ay kongresista, isang ano lang ata, isang batas lang ang naipasa niyan. Alam nyo kung ano, holiday ng Davao. At mas madalas po yan, mag-i-in lang yan, tapos pupunta ng kantin, kakain, magkakape, manonood ng TV. Boring daw kasi doon sa kongreso. Pero hindi siya nakikisalo doon. Ngayon, pag sinaraan siya ng TV doon sa karinderya o doon sa kantin ng kongreso, pupunta yan ng SM North. Ganyan din si Pulong, mga kababayan, hindi pumapasok. Tingnan nyo si Sara. Mga kababayan, ang taas ng rating, hindi naman nagtatrabaho.